lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. At may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasalo sa akin dati. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po na ginagawa niya po. Kinuha, hindi naman po yung talagang totoo. Kasi, nakuha naman ni Kaloy ng buong-buo sa BDO yung pera niya na nagkakahalaga ng 11 million. Ngayon, kung ako, after ako sa pera niya, that time, kasi alam ko, iba na yung feeling ko eh. That time, sana sinabi ko sa kanya, mag-joint account kami. Pero, never kong sinabi. Hindi ko ginawa. Sana may isipan ko din na lumapit ka. Harap kay Papa na lang o kaya sa akin. Gusto ko nang mabuti talaga tayo. Wala akong pakikay. Patagol ka. Kasi kaya ko rin yan susunod. Magagawa ko rin yan. Gusto ko lang talaga is mabuti ay matagal na. Kapatid ni Carlos Yulo na si Eldro Yulo, emosyonal na nakiusap sa kanyang kuya Kaloy. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Lumipad ka man sa iri ng napakataas, ngunit may kasabihan sa lupa pa rin ang iyong kababagsakan. Matapos nga ang matagumpay na Paris Olympic 2024 kamakailan, ay ginulat ng mga atletang Pinoy ang buong mundo, kung saan isa nga si Carlos Yulo o Kaloy ang umukit ng kasaysayan dahil siya lang naman ang kauna-unahang Pilipino at kauna-unahang atletang lalaki sa Southeast Asian na naging World Artistic Gymnastic Champion na nakakuha ng 2 gold medal. Ngunit sa kabila ng tagumpay ni Carlos Yulo o Kaloy ay may nakatagong kwento. Una nga dito ang sagutan ng mag-inang Angelica Yulo at anak na si Kaloy o Carlos Yulo, kung saan umani nga ito ng iba't ibang reaksyon na pinagpipiestahan sa social media na may positibo at negatibong komento. Ngunit sa panayam ng ama ni Carlos Yulo na si Mark Andrew Yulo ay ibinahagi nito ang totoong dahilan ng alitan sa pagitan ng mag-ina ay ang nobya ni Carlos na si Chloe San Jose. Kaya hindi maitago ang pagkadismaya ng ama dahil tila patuloy na pinaniniwalaan ng tao na pera ang naging dahilan ng alitan ng mag-inang Angelica at Carlos na mas lalong ang nadagdagan ang hinala ng netizens nang maglabas ng statement ang Olympian champion ukol sa mga resibo ng withdrawal di umano sa bangko ng kanyang ina. May mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa mga interviews niya po. Unang-una po yung 70k na incentives po na sinasabi niya from World Championships 2021 po. Unang-una po 2022 po yun. At hindi lang po 70k yung na-receive ko po doon. Alam ko 6 digits po yun dahil 2 po yung nakuha kong medalya. After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. At hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principle po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya, kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent, yung pinapoint ko po sa kanya. And lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po at may mga instances po talaga na
si Chloe po yung sumasalo sa akin that time. Bukod sa incentives po, nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po na ginagawa niya po. Matapos nga magsalita ang Olympian champion na si Kaloy o Carlos Yolo ukol sa nawalang pera ng kanyang bank account, ay isang interview ang lumabas kung saan ipinaliwanag ng ina ni Kaloy na si Angelica Yolo kung saan napunta at saan ginamit ang konting tipak o bahagi na kanilang nagamit sa kayamanan ng kanyang anak, na ikinagulat nga ng netizens ang ibinunyag. At kinuha, hindi naman po yung talagang totoo. Kasi nakuha naman ni Kaloy ng buong buo sa BDO yung pera niya na nagkakahalaga ng 11 million. So nakuha niya yon. Nagpasa siya, since hawak ko yung passbook niya, no, nagpasa siya ng affidavit of loss, got it notarized, tapos pinasa niya sa BDO dito sa Maynita. So syempre sa kanya lang nakapangalan yon, no. Kaya may right talaga siya na kunin yung pera niya. Kaya lang kasi hindi ko ini-expect sa ganong paraan. Kasi binigyan ko pa siya ng benefit of the doubt na kukunin niya sa amin ng maayos. Na ibibigay naman namin. Kasi unang-una, kung hindi ko siya ibibigay kasi kung after ako sa pera niya, no? December, as far as I remember, December 2022, nagpunta kami ng bangko, nag-update pa kami ng signature niya. Ngayon, kung ako, after ako sa pera niya, that time, kasi alam ko, iba na yung feeling ko eh. That time, sana sinabi ko sa kanya, mag-joint account kami. Pero, never kong sinabi. Hindi ko ginawa. So, ang sa akin is, alam ko, pera niya yun, pinaghirapan niya yun. Kumbaga parang gastusin niya sa paraang gusto niya, gastusin niya sa paraan kung saan siya masaya. Kasi at the end of the day, lahat naman ng pinaghirapan niya, dapat siya lang talaga yung makinabang ng mga niya. So, yung may mga kasi, may sinasabi rin kasi si Kaloy, no, maraming mga withdrawals dun sa land bank niya na ATM. So, hawak ko yung ATM niya na dun pumapasok yung allowance niya from 2013 to 2022. Pero during that time, nung mga 2013 to 2014, ang sinasahod lang niya from PSC is 5,000 lang. Then, after a year, naging 8,000. After a year ulit, naging 10,000. Until December 2019. Kasi nanalo na siya ng Tapos nag-start siya na manalo, tumaas yung allowance siya nung nag-qualify siya sa Olympics ng parang 2020. No, it's 2020. So, tumaas. So, yun yung mga pero kasi may mga may mga withdrawals talaga doon na meron naman akong proof kung saan napunta yung may mga malalaking amount talaga. Kasi pumasok talaga siya sa Gymnastics Associations of the Philippines way back 2020, no, na nagkakahalaga siya ng 488,000. At meron akong deposit slip na nasa akin na ayun yung parang pagkakaunawaan nila, pagkakaintindihan ng gap between Kaloy, gap, and na yung sharing nila dun sa, hindi ko lang matandaan kung saan siya, pero ibinigay namin. Yung husband ko pa ang nag-deposit nun through PNB dito sa may Rizal. So lahat yun may pruweba po? Meron akong proof. Nandito sa phone ko na nasa akin, no? So, tas merong mga yung resibo din na kinuhanan ko siya ng ng BDO Life niya, na nabayaran ko na siya bago pa mag-maturity yung parang mag-advance payment yung niya. Even the Sun Life na dalawa yung niya, insurance niya. Kasi syempre iniisip ko for his future, meron din siyang makukuha, no? So, yun yung inaano ko lang sa kanya na meron din akong resibo ng mga yon, and yung passbook na hawak ko na nandun pa yung 11 million. Kasi hindi ko naman siya mawi-withdraw kasi kay Kaloy lang siya nakapangalan. Dagdag pa nga
naman ang kwento ng ama ni Carlos Yulo, mula 6 million pesos hanggang sa umabot ng 11 million pesos, ay hindi nila ito ginalaw kung saan. Napatanong nga ito kung bakit nila nanakawin ang kayamanan ng kanilang anak, na ang katunayan na hanggang ngayon daw ay nasa looban pa rin sila nakatira, at pag lumabas ang pamilya ay nakakommute o nakasakay pa rin sila sa pampublikong sasakyan pag may pinupuntahan. At nitong huli nga ay humarap ang dalawang kapatid ni Carlos Yulo na nakiusap sa kanilang kuya na umiiyak, na ikinugulat ng netizens ang sinabi. Hindi ko naman namin pinipilit na bumalik, pero if ever na maisipan mo is always free kami. Hindi kami lumalapit sa'yo kasi dahil nanalo ka. Gusto lang naman namin kayo makaband ng hindi namin sinasabi or hindi namin kailangan sabihin. Naisipan nyo yung hindi pa namin kailangan ipagsabi sa inyo, parang nangingi kami ng 5. Parang ganun, like, kuya, pengin naman attention mo. Parang ganun. Babae kasi si mama, and alam mo naman kapag babae talaga matataas talaga ang pride. Kailangan talaga natin mag-adjust. Ayun talaga gawain ng lalaki is parang mag-adjust na lang and babaan na lang natin yung pride natin para tapos na ang gulo. Ang ayaw lang kasi ni mama is yung kami lagi nalapit para sa attention niya, which is mali naman talaga. Siyempre dapat may kusa ka rin. I mean, I'm not mad about it. I'm just, nagtatampo lang na kailangan pa namin isik yung attention mo na especially kapatid mo, hindi naman mataas pride ko. Nagalit din naman ako sa'yo pero temporary lang. Ngunit sa huling pakiusap ng kapatid ni Kaloy na si Eldro Yulo ay maraming netizens ang naantig ang puso nang marinig ang sinabi. Para sa buong kwento, narito ang video. So yun nga, alam ko nagsisikan sa mga sinabi mo kay mama, pero please take low na. Convincein mo si kuya na mag-sorry. Alam, ako nagmumukha akong desperado kasi gusto ko talagang mabuo yung pamilya. Okay. Dati pa. Before ka pa maging Olympian, iniyakan ka talaga si mama. Na, bakit ganun? Kasi pero yung iyak na yan, yung bang kumbaga, yan ang nagpapatibay sa inyo. Challenges. Kasi wala naman eh. Wala naman magagawa. Pero kuya, hindi ko naman pinipilit na lumapit. Pero sana may isipan mo din na lumapit ka. Harap kay Papa na lang o kaya sa akin. Gusto ko lang mabuti talaga tayo. Wala akong pakikahit makagul ka. Kasi kaya ko rin yan sa susunod. Magagawa ko rin yan. Gusto ko lang talaga is mabuti ay matagal na. Gusto ko nangyari yan. Lagi naman po kami proud sa accomplishments niyo. Pero mukha na akong tanga. Pero hindi lang po kami natuwa how they turned out dito. I know po talaga. Pero sobrang proud po kami sa lahat sa accomplishments niyo. Kahit before Olympics pa po. Okay. I mean, marami pa akong gusto sabihin pero naiyak na ako. Hindi ko alam bakit. Dapat hindi. Kasi I mean, matagal mo nang gusto rin mabuo tayo eh. Alam ko yan. Nagsasorry kayo nila ate Chloe. Hanggang dito na lang muna ang ating gumagawa kayo ng dami ako. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.